Magandang umaga, Pilipinas! Ito ang inyong mapagkakatulaan at kampiyon sa balita, kung saan tayo magbibigay ng mga importanteng impormasyon kahit saan at kahit kailan. Ako po ang inyong lingkod, Sofia, kasama ang aking partner na si Jamaica, at ito ang Dizzy Triple B, ang inyong tagapagbalita ng panahon. Sa ating unang balita, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Odette. Ayon sa Pag-asa, itong nasabing bagyo ay kasalukuyang tinagurian bilang pinakamalakas sa tatama ngayong taon. Ang bagyo ay unang maglalandfall sa Siargao Islands kabilang na ang Surigao del Norte. Naku, napakalakas na nga, no? Mark, mag-iingat kay Rian, pati na rin sa mga kababayan natin sa Siargao. Maraming salamat muli, Mark. Yes, Sofia and Jamaica, no? Dito sa Surigao del Norte kami ay kasulukuyang sinasalubong ng mga malalakas na hangin, kabilang na rin ang malakas na pag-ulan, dahil sa papalapit na bagyong Odette. Kaya ang ating mga kababayan dito ay lubos na nag-aalala. Upang sa mas malawakang balitaan, tunghayan natin ang aking report. Surigao, kilala bilang surfing capital ng ating bansa. Ngayon ay kasalukuyang naghahanda sa paparating na bagyo na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Martes. Matatandaan na ito ay may pangalang Tropical Storm Rai at nung nakapasok ay pinangalanan ng Pag-asa bilang bagyong Odette. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa kaninang 11 p.m., ang bagyo ay kasalukuyang may maximum winds of 100 km per hour at maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan sa lugar. Ang Surigao del Norte naman ay may 30 degrees Celsius na temperatura ngayong araw. Inaasahan na ang bagyo ay unang magla-landfall dito. Kaya naman, upang maging handa ang mga residente, nagkaisa ang lokal na pamahalaan kasama ang kanilang mamamayan sa naganap na preemptive evacuation. Batay nga sa mga datos, mayroong kasalukuyang daang-daang individual sa Surigao del Norte na inilikas sa mga evacuation center. Isa sa mga narito sa evacuation center ay si Desiree na matagal nang naninirahan sa lugar. Tara na't ating tanungin natin siya. Ma'am, kamusta po kaya kayo ngayon? Mr. Mark, talagang ako po ay natatakot dahil nang makita ko ito sa balita, malaking malaki talagang bagyo. Parang halos katulad na ng laki ng buong bansa natin. Matagal-tagal na rin ako nakatira rito, lampas isang dekada na, pero ngayon ko lang ito na-experience yung ganito kalakas na bagyo. Kaya sabi ko sa family ko na mag-impake agad kami at pumunta rito sa evacuation center. Bilang bahagi naman ng paghahanda, ang mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Pag-asa, NDRRMC at iba pang mga ahensya ay nasa full alert status na. Regular na rin silang nagbibigay ng mga updates at babala sa mga residente upang panatilihing ligtas ang bawat isa. Bilang tugon sa nasabing kakulangan, ang Station Name Foundation ay maglulunsad ng isang kumpanya para sa mga donasyon na maglalayong makatulong sa mga nangangailangang residente rito. Kung nais ninyong mag-donate, mangyaring sumangguni sa impormasyon na makikita ninyo sa inyong screen. Maraming salamat po. At sa kabilang dako naman, nais kong i-welcome ang ating special guest para sa payo na makakatulong sa atin sapagkat nakapasok na sa PAR ang bagyo. Ang ating special guest ay isang propesor sa Universidad ng Pilipinas na nakapagtapos ng summa cum laude sa kursong PhD in Atmospheric Sciences and Meteorology sa Princeton University. Siya ay walang iba kundi si Dr. Jovi. Doc, kamusta naman kayo dyan? Ako, mabuti naman. Sa totoo lang, excited na ako mapag-usapan ang tungkol sa bagong bagyo ngayon. Siyempre, pati na rin ang mga dapat gawin bago hanggang at pagkatapos ng bagyong Odette. Oh, kapag malakas ang bagyo, mas mainam manatili tayo sa ligtas na lugar katulad ng loob ng ating bahay. We also need to update sa mga weather bulletin at siguraduhin lagi may radyo at TV na nakabukas para sa mga posibleng abiso. Siguraduhin din na fully charge ang ating cellphones at iba pang communication device. Siyempre, kung kailangan natin lumigas, sundin lang natin ang mga iba't ibang direktiba ng ating lokal na pamahalaan. Mga kababayan, abangan naman natin ang mga susunod na bahagi ng ating programa. Pero bago tayo magpatuloy, magpapahinga muna tayo ng sandali at huwag kayong mawawala dahil may mga espesyal na impormasyon tayong ibabahagi sa ating pagbabalik. Muli, ito ang programa kung saan ang inyong kaligtasan ang aming prioridad. Ito ang Dizzy Triple B.
Bagyo.